My dear brothers and sisters, those who are truly great give selflessly. You were ransomed not with perishable things like silver or gold, but with the precious blood of Christ. That is what Peter reminds the Christians in the first reading. And did not Jesus foretell in today's gospel, he will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and hand him over to the Gentiles who will mock him, spit upon him, scourge him, and put him to death. Wow. Those who are truly great give selflessly. And yet James and John are seeking places of honor beside Jesus in his glory. And so Jesus corrects them, because true leadership is not about domination, status, or recognition. It is never about flaunting power or demanding submission. It is not privilege or superiority. No, it shall not be so among you. Friends, you are not great when many people serve you. You are great when you serve many people. Those who are truly selfish take endlessly, but those who are truly great give selflessly. Bakit gumigising ng maaga ang mga magulang upang ipaghanda ang lahat nating pangangailangan? Dakila ang mga magulang. Gagawin yan para sa mga anak. Bakit walang sawang nagtuturo? Bakit walang sawang nagtratrabaho ang mga manggagawa, lalong-lalo na ang mga breadwinner, kahit na pagod na sila? Dahil dakila sila. Gagawin yan para itaguyod ang pamilya at ang bayan. Bakit may mga taong tahimik na tumutulong kahit walang nakakakita o pumupuri? Dahil ang mga taong iyan hangad-hangad ang ikabubuti hindi ng sarili, kundi ng kapwa. Bakit lumuhod at hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad? Gawain ng alipin yan, pinakamababa yan sa lahat. Dahil ang tunay na dakila nakayuko, naglilingkod, nagmamahal hanggang wakas. Kapatid, nabubuhay ka ba para sa sarili lamang o upang maialay ang buo mong buhay?